guys, ito naman po ang ating pag-uusapan ngayon, ang nakaka-inspire na pagpapagawa ng bahay ng isang OFW sa Kuwait na si Ma'am Marvic. So guys, nakaka-inspire po ang kwento na ito dahil ito nga po ay unti-unti niya pong itong pinagawa hanggang sa ito ay nabuo at sa ngayon ay dito na po sila nakatira. So tunay nga guys na sinasabi ko palagi na napakasarap po sa pakiramdam na nakikita mo kung saan napupunta ang pinaghihirapan nating pera ng maraming taon sa pag-a-abroad, lalong-lalo na't ito'y mapupunta sa ating pangarap na bahay. So, hey guys, it's me again, Ref Egay Mix TV. Just subscribe and click the bell for more videos update at tawagin nyo na lang ako sa pangalang Mr. Guys. So guys, ito na nga po ang ating pag-uusapan ngayon, ang pagpapagawa ng bahay ni Ma'am Marvic na ito nga ay katas ng Kuwait. So una po ay makikita nyo guys, yung tinuturo ko kanina ay ang poste. Sa poste pa lang guys is solid na. And then at makikita nyo, naka sliding window na rin siya. So ito nga po, dito tayo sa terrace ngayon at makikita nyo guys, rough pa lang din siya. And then yung ginamit nilang bubong is steel trusses. And then dito sa pinakabuang bahay is ordinary or hindi siya color roof. Pero napaka-solid po nung pagkagawa ng kanilang steel trusses. Dahil ito nga yung sinasabi ko na angle bar ang ginawang kilo or pinakabalangkas. So yun nga guys, tulad nga na napakasarap talaga sa pakiramdam na palagi ko sinasabi kung saan napupunta ang ating pinaghihirapan sa abroad na maraming taon at ito ay mapupunta pa sa ating pinapangarap na bahay. Talagang maipagmamalaki mo ang iyong sarili. So guys, bali ang sukat ng bahay na ito ay 20 feet by 40 feet. Meron siyang 2 kwarto, kitchen and dining area, salas, at isang So guys, bali ang sukat po ng terrace nito is 10 feet by 20 feet. And then ito na nga po at papasok na tayo sa loob ng bahay nila. And then ito at nakita nyo guys yung hamba at pintuan nila is solid wood. And then ito na nga po yung kanilang sala. So guys, bali ang sukat po ng sala is 10 feet by 10 feet. Ayan, nakikita nyo po guys. So bali ito po ay nakapalitada na. And rough pa lang po yung palitada niya. Dahil nga ito nga ay inuunti step by step. And then yan na raw po ang uso ngayon, pinapalitadahan na lang ng rough. And then i-skim coat na lang nila yan para kuminis pag pipinturahan na. Dahil pagka naka-rough lang na palitada is less semento. And then also hindi ka na rin maglalason pagka magpipintura ka dahil gagamitan na nga ito ng skim coat ready for pintura na. So yun po ang advantage ayon sa binigay na details ng ating owner ng bahay. So guys, bali ito nga po yung sala nila and then yung karugtong po ng sala is yan po yung dining area nila. So ito't makikita natin guys, yun yung area na yan. Ang sukat din po niyan is 10 feet by 10 feet. Ayan, ito yung dining area. So maluwag na rin at maliwalas. So ako guys, na-imagine ko pag ito ay na totally finished, napakaganda po ng setup ng bahay na to. Kitang-kita naman at maganda yung pagkakagawa niya, solid na solid dahil may biga siya pati dito sa pinaka-center niya. Ayan at nakikita nyo. And then also, steel trusses, angle bar po ang ginamit na kilo or pinaka-trusses niya. Bali sa flooring naman po, is rough pa lang po ang kanilang flooring. And then ginamitan po nila ngayon ng linoleum pasamantala. Siyempre, paunti-unti nating i-finish to hanggang sa mabuo natin, hanggang sa malagyan ng kisame, hanggang sa malagyan din ng tiles. So, ganun nga po talaga step by step ang ating pagpapagawa ng bahay. So, guys, ito naman silipin po natin ang kanilang unang kwarto. So, pagpasok po natin dito guys, is makikita natin is rough pa lang din po yung kanilang pader ng kwarto nila is wala pa pong palitada. So, ang nakapinish lang dito is yung bintana dahil kinabitan nga po niya ng sliding window. And then, yun ay dapat talagang kasi kinakanto po na yung mesa nun. So, nakita nyo guys, yung biga niya or beam is
cross to cross siya, lahat meron, pati yung sa kwarto. Kaya talagang napakatibay nitong bahay na ito. Solid na solid ang pagkagawa. So ayan nga, at yung unang kwarto nila guys is rough pa lang, wala pa siyang palitada. Ang sukat po ng kwarto is 10 feet by 10 feet. So bali yan po ang sukat. And then dito na naman po tayo sa second room. Guys, silipin po natin. And then at mapapansin nyo guys, yung pintuan niya is naka-varnish na, pero ordinary yung pinto lang din po ito is naka-groove. Yan, halos kagaya din po nung sa aking pintuan yan. So ang ganda na po niyang mapagmasdan pagka yan ay naka-varnish na. And then dito naman din po sa kanilang paligid ng kwarto is rough pa lang din po siya. Wala pa siyang palitada or anumang pahid. And then doon pa rin po sa kanilang pinaglagyan ng sliding window ang naka-finish pa lamang. Ang sukat po ng kwarto na sa pangalawa is 10 feet by 10 feet din po. Halos kaparehas din po sila. So yun nga guys, bali ganito din halos ang pagpapagawa ko ng bahay. Step by step, nung una wala pa siyang palitada hanggang sa makaipon tayo. Kaya ikaw guys, kung meron ka ng panimula or starting ng pagpapagawa ng bahay kahit structural lang muna, katulad nga ng sinasabi ko, pag meron po tayong inumpisahan is meron po tayong tatapusin. And beside of that is magkakaroon ka pa ng motivation at inspirasyon sa iyong pagtatrabaho dahil nga meron kang binubuong bahay. Katulad nga nito ni Ma'am Marivic na nagtatrabaho bilang OFW sa Kuwait at ito nga unti-unti niyang ginawa hanggang sa natapos na itong kanyang pangarap na bahay. So guys, dito naman po tayo ngayon sa part ng kusina. So bali ang sukat ng kusina na ito is 10 feet by 14 feet. So makikita po natin guys, is rough pa lang din po siya. Pero nakabiga po siya at nakasunod dun sa balangkas ng bahay. Ayan, nakita niyo po yung mga poste guys, is solid po talaga ang pagkagawa nito. And then, ito nga po guys, ang dinugtong nila is, nakita nyo, ang ginamit po dito sa bubong is steel trusses, tubular. And then, gumamit po sila dito guys, is color roof. Ayan. Color roof, long span, rib type ang ginamit nila dito sa extension nila ng kitchen and CR. So, napakaganda na po nito guys, lalong-lalo na pag ito ay na-finishing at kitang-kita po ang resulta kahit imagine niyo is talagang solid na solid ang pagkagawa. So, kung mapapansin nyo guys, talagang maayos at maganda ang setup nito. Ayan. Yung tinuturo ko na yan is 14 feet yan simula dito. And then yung lapad niya, ay yung haba niya is 10 feet. And then sa flooring naman guys, is floor mat pa rin or linoleum. Ayan. So, dito naman tayo sa part ng CR guys. Ito, gumamit sila ng aluminum dito, kagaya rin ng aking pintuan, dahil para hindi rin nasisira. So, ito po yung kanilang CR. Ang sukat po niyan is 6 feet by 10 feet. So, hindi ko na po kinuha na ng video dahil naglalaba po si Ma'am Marivic doon at by request na rin po niya. So, anyway, maraming salamat po Ma'am Marivic na pinaunlakan nyo kami na i-cover or i-feature itong bahay mo na pinaghirapan mo ng maraming taon sa pagtatrabaho mo sa Kuwait. So, bali ito po yung kusina nila guys. Ang sukat ng kusina is 10 feet by 14 feet. And then yung CR is 6 feet by 10 feet. So, yun nga po guys. At makikita nyo at napakasarap talaga sa pakiramdam guys. Tulad ng sinasabi ko, na kung saan mo nakikita na napupunta ang bahay, ang pinaghihirapan mo sa abroad, lalong-lalo na sa pinapangarap nating bahay para sa ating pamilya. Yan. So guys, bali ang bahay po na ito ay matatagpuan sa Barangay Malipangpang, San Ildefonso, Bulacan. So, dito po ang hometown namin at halos katabing barangay lamang po namin itong si Ma'am Marivic. So, ayan guys, kita-kita nyo ang solid na pagkagawa, beam, steel trusses, and then as of now nga po is nakapalitada pa lang po itong pinaka-loob or sala nila. And then step by step nga po is ito yung mapifinish niya at maganda po yung setting up ng bahay na ito. Imagine na imagine ko po, napakaganda po niya. So yun nga guys, ayon nga po sa binigay na details ni Ma'am Marivic, na ang sukat nga po ng bahay na ito ay 20 feet by 40 feet. Meron siyang sala, kitchen and dining area, terrace, at isang CR. So ang sukat po ng terrace is 10 feet by 20 feet. And then ang sala naman po is 10 feet by 10 feet. Yung dining area nila, ang sukat naman is 10 feet by 10 feet. And about sa kitchen naman, ang sukat is
10 feet by 14 feet. Yan po yung kitchen or pinakalutuan. And then sa CR po is 6 feet by 10 feet. So, ayon po kay Ma'am Marivic na ang ginastos po nila dito ay nagkakahalaga ng halos 400,000 pesos. Labors and materials na po yon. Yan po ang estimated cost ni Ma'am Marivic sa pagpapagawa nila ng bahay na ito. So once again, congrats po sa iyo Ma'am Marivic sa iyong achievement na itong bahay na ito ay ginawa mo paunti-unti hanggang sa inyong nakamit. And then now is nakatira na po kayo dito at tunay nga napakasarap sa pakiramdam. Saludo po ko sa inyo bilang OFW Ma'am Marivic. Maraming salamat and congratulations. So yun nga guys, sana ay may natutunan at na-inspire kayo sa kwento ng pagpapagawa ng bahay na ito ng isang OFW sa Kuwait na si Ma'am Marivic. So maraming salamat pong muli at kung bago ka pa lang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong inspirational video at ito ay hango at tungo sa buhay na nagpapagawa ng bahay at ito'y hatid sa inyo ng buong buo ng inyong lingkod, Ref Egay at ng ating kaibigan na si Mr. Guys. So guys, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.